Sabi nila kung alin yung bawal, yun daw yung masarap. Kaya yung ulam ko ngayon, yung bawal daw sa buntis. Pero bago lahat, yung buntis nyo, ayan, maglalaba ngayong araw kasi grabe, sunod-sunod yung ulan at wala na kaming masusuot na damit. Pero sa mga bami dyan, wag nyo po akong gayahin kasi ako po, wala po akong bawal. Tapos hindi ko naman ginagawa ang paglalaba kung hindi ko talaga kaya. Ito kasi kaya ko siyang gawin and magaan lang naman para sa akin. Hindi naman talaga ako taga-banlaw dito, kundi taga-ikot lang ako ng washing. Pero dahil wala yung partner ko and gusto ko din maglaba, kaya ayan, ginawa ko na din. Nasa 37 weeks and 6 days na ako nito and bukas ko palang malalaman kung yung 2 cm na open cervix ko ay nag-improve ba. Ewan ko lang din ba mami, pero ako hindi talaga kumapakali dito sa bahay. Gusto ko laging may ginagawa. Kaya pag meron talaga akong nakikita dito sa bahay na gawain at kaya ko naman gawin, ginagawa ko talaga. Pagkatapos ko pala magsampay at ayan, nagutom yung buntis, kaya nagluto muna ako ng itlog ng tanghalian ko. Tapos yung oras pala nito ay nasa alas 2 na, ito yung tanghalian ko alas 2 na ng hapon. Tapos yung kanin ko pala ay yung sobra ko kaninang umaga. Tapos ang main ulam ko talaga dito ay ayan, paksiw na isda. Tapos habang kumakain ako, ayan, biglang lumakas yung ulan. Tapos nababasa yung mga bago kong sinampay. Grabe talaga itong bagyong Inting talaga. Buti lang talaga sa amin ito, hindi siya nagbaha. At itong hapon nga wala na akong maisip na ulam, kaya sabi ko na lang magtalong na lang muna kami. At ito pa naman talaga yung gusto kong ulam, tortang talong. Marami pala nagsasabi dito na itong talong daw ay bawal sa buntis kasi nakakalaglag siya ng baby at marami pang sinasabi yung iba. Tapos kasabihan naman ng matatanda, huwag kang kumain ng talong kasi kapag yung anak mo umiiyak ay mangingitim daw. Pero kapag nag-research ka talaga tungkol sa talong, marami ka talagang makukuhang sustansya lalo na sa mga buntis. Nagtanong din naman ako nito sa ubi ko, sabi ko sa kanya kung bawal ba talaga ang talong sa buntis at ang sagot naman niya sa akin ay hindi naman daw talaga. At dagdag pa ng ubi ko, lahat naman daw talaga ng pagkain ay bawal kapag sobra. Pero kung tama lang naman yung kinakain mo, hindi naman ganun karami, hindi naman tonilada, okay lang daw yun. Pagkatapos pala maluto yung talong, ayan, pinalamig ko muna ng konti, tapos babalatan ko sana. Pero naisip ko, sayang yung balat. Kaya ang ginawa ko dito, hiniwa ko siya sa gitna, tapos tiniligan ko muna kung may mga uod pa. Kasi minsan talaga may mga uod dyan sa loob. Kaya buti lang talaga dito sa 4 na talong na nabili ko ay isa lang yung may sira. Kailangan pala yan siya hiwain dyan sa gitna para makikita mo kung may mga uod ba sa loob or wala. Nasa 39 pesos lang pala yung bili ko nitong talong na to, kaya ayan, nakatipid na naman yung buntis. Tapos itong pang-4 pala, tinanggal ko lang yung may uod kasi okay pa naman. Buti na lang talaga kapag nagluluto ako ng tortang talong, pang ulam lang talaga siya at hindi pang benta. Kasi kung pang benta talaga siya, naku, luging-lugi talaga ako. Bawat talong kasi kapag naglalagay ako ay 2 itlog yung hinahalo ko. Para kasi sa akin, mas masarap yung tortang talong kapag maraming itlog. Kaya ayan, kapag nagluluto ako ng tortang talong, dapat marami ding itlog. Habang naghahalo pala ako dyan, at ayan, nagpainit na rin ako ng mantika para mabilis na lang din. Ito pala yung ating unang salang dito sa ating tortang talong. O diba, ito yung gusto ko talaga, yung maraming itlog. Kaya ayan, natatakap na naman ako kapag nakikita ko tong video na to. At ayan, perfect yung unang luto natin. Tapos ito naman yung pangalawang salang natin sa ating tortang talong. Ito din yung gusto ko sa tortang talong kasi ang bilis mo lang siyang baliktarin. O diba, kita yun yung mga may, diba napakasarap niya, nakakain kayo talaga kumain. Pero sa mga mami dyan na buntis at nagdadalawang isip tungkol dito sa talong, nako, okay lang po talaga na umiwas muna kayo. Kasi syempre, iba-iba din naman tayo ng mga paniniwala at ako din kasi nag-research din naman ako at nagtanong tungkol dito sa talong. Kaya sa mga mami dyan, kung sa tingin nyo na hindi siya maganda para sa sarili nyo, wag nyo na lang po talagang gagawin. Habang niluluto ko pa itong last na talong, nako, ako kumakain ako kasi nagugutom na talaga ako sa oras na to. At ayan mga mami, kain tayo.